Panahon na nga ba para i-trade ng San Miguel Beer itong si Mawala Tautua? Iyan ngayon ang usap-usapan. Pagdating dito sa SMB, ang usually nababanggit sa trade ay itong si Vic Manuel. Pero sa ngayon sa tingin ng iba mukhang itong si Tautua ang dapat daw i-trade ng San Miguel Beer dahil ang laro nito ay ang laki na ng binaba. Kung inyong matatandaan, ito si Tautua nakuha ng San Miguel Beer para dun sa Christian Stan Hardinger trade. Si Stan dinala dito sa Northport, si Tautuman napunta sa San Miguel Beer. Pero sa ngayon masasabi natin na itong laro daw ni Tautuba ay bumaba na hindi na katulad nung nandun siya sa Northport. At ito raw ang dahilan kung bakit ito ay bibitawan na ng San Miguel Beer. At ang kukunin daw nila ay yung first round pick ng Terra Firma. Umaasa kasi marami na itong first round pick ng Terra Firma ay magiging number 1 dito sa darating na draft. At yan ang gagamitin ng San Miguel Beer para kumuha ng isang big man. Ang tanong na lamang ngayon ay kung sino ang makukuha nilang big man sa darating na draft. Posible kaya na ito ay si Justin Baltasar. Hindi pa natin natitiyak dahil ito si Baltasar. Hindi pa na inaga-anunsyo na siya ay sasali dito sa draft. Marami nagsasabi na sasali lang daw ito si Baltasar kung masisiguro na Converge ang makakakuha sa kanya. Pero paano kung hindi pa rin siya maging number 1 pick itong Converge? Hanggang kailan mag-iintay ito si Baltasar? At kung hindi man ito si Baltasar, baka daw ibang big man ang kunin ng San Miguel dito sa darating na draft. Hindi pa natin natitiyak kung ano talaga magiging plano ni George Gallant. Pero ang maliwanag dito, ito raw si Tautua ay bilang na ang araw dito sa San Miguel Beer at naghahanap na lamang sila ng ipapalit dito. Sa ngayon pwede rin nating masabi na itong San Miguel gusto talagang i-upgrade yung kanilang front court dahil gusto nila masiguro na habang ito si Junmar Fajardo ay mahusay pa maglaro, meron silang mga big men na naka-on standby in case ma-injure ito ulit. Nagpapaalam na nga ba itong si Calvin Abueva dito sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots? Ito ngayon ang espekulasyon dahil doon sa lumabas doon sa Instagram nitong si Calvin Abueva kung saan parang meron siyang hint na magpapaalam na nga siya dito sa Magnolia. Siyempre, naging controversial itong si Abueva. Actually, marami ng beses yan doon sa kanyang karera dito sa PBA. Ang latest incident, of course, yung nangyari sa kanila ni Mo Tautua doon sa misis nito. At pangalawa doon sa Game 6, dahil naging crucial yung dalawang turnover ni Abueva nung naagawan siya ng bola kung saan naka-score ng 3 points si Jericho Cruz. At pangalawa yung pasa niya kay Ian Sanggalang kung saan napunta yung bola dito sa San Miguel Beer kung saan eventually nag-champion nga ang SMB. Hindi naging masyadong maganda ang nilaro ni Abueva doon sa finals at dahil dito matunog na yung report na ite-trade na to sa Northport kapalit ni Arvin Tolentino. Ang iba namang report na nakalagay ngayon, pag na-trade daw ito si Abueva dito sa Northport, susubukan itong kunin nitong Converge Fiber XS at baka i-trade itong si Jeric Balanza, Jeyo Ambohot at iba pang mga players. So sa ngayon, mukhang ang maliwanag dito parang nakarating na rin kay Abueva yung mga balita na siya ay ite-trade na ng Magnolia. Wala pa siyempre confirmation itong Magnolia tungkol sa mga ganyang bagay. Yung mga PBA teams hindi naman nagko-confirm yun talaga until nandun na sa PBA office yung trade. Pero matunog na nga talaga ang report na ito si Abueva ay hindi na magtatagal dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang sabi nga nung iba, kung hindi raw mag-champion ang Magnolia dito sa Commissioner's Cup, ay magkakaroon ng pagbabago sa lineup nito. At mukhang magsisimula na nga dito kay Calvin Abueva. Actually, meron pang ibang players dyan na posibleng matanggal na rin. Sinabi ni Justin Brownlee na huwag daw masyadong mag-expect muna yung mga tao dito sa kanyang magiging performance kontra sa Hong Kong, kung saan of course alam natin na inaabangan at umaasa ang marami na magiging solid ang laro ni Brownlee. Pero kailangan tandaan din natin na nung ito si Justin Brownlee na suspend ang FIBA, tinigil talaga ni Brownlee lahat ng mga basketball activities niya na professional. Hindi lang dito sa PBA, maski sa ibang bansa. Talagang hindi naglaro si Brownlee dahil gusto niya siguraduhin na hindi niya mababiolate yung rules ng FIBA. So asahan natin na baka medyo kalawangin pa itong si Brownlee. Ang magiging advantage natin dito, itong mga teammates ni Brownlee ay of course kaya namang buhatin yung ating team habang nag-a-adjust pa si JB. Pangalawa, si Coach Tim Cone ang hahawak sa gila. So ibig sabihin,
Alam na alam niya kung ano ang kaya ni Brownlee at kung ito ay medyo sa umpisa, medyo mag-struggle pa, ay kaya naman niyang i-handle ng mga teammates niya. Itong Hong Kong hindi naman kinukonsidera na isa doon sa mga top rivals natin. So pwede nating sabihin na magandang oportunidad to para maibalik ni Justin Brownlee yung kanyang tinatawag na basketball legs. So sa ngayon, ang kailangan maging focus dito sa laban natin sa Hong Kong, una-una kailangan natin itong ipanalo. Hindi po pwedeng i-underestimate ang Hong Kong. Pangalawa, tignan natin kung sino yung makakakontribute talaga at kung paano mapupunuan ni Japet Aguilar yung pagkawala ni Junmar Fajardo at ni AJ Edu dahil sila nga ay merong mga injuries. Pangatlo, tignan din natin kung paano mag-a-adjust itong ating mga players dito sa sistema ngayon ni Coach Tim Cone dahil syempre medyo iba intensity pag dito sa FIBA Asia Qualifying kumpara sa Asian Games. Alam natin, importante yung Asian Games pero ito talaga ang goal natin, itong makapasok sa Olympics pero pati na yung mga kalaban natin. Ang latest report na lumalabas ngayon ay itong si Alex Stockton daw ay baka i-trade na nitong Converge Fiber Access dito sa Phoenix para sa rights kay Encho Serrano. Si Encho Serrano ay wala na sa PBA. Ito ay naglalaro dito sa MPBL para sa Pampanga. Pero ang rights nito sa PBA ay nandito pa rin sa Phoenix Fuel Masters kung saan huli siyang naglaro. So ibig nitong sabihin, kung gusto ng Phoenix na makuha ang serbisyo ni Encho Serrano, kinakailangan na ma-secure muna nila yung rights nito mula sa Phoenix. At yan daw ang dahilan kung ba't ino-offer nila itong si Alex Stockton. Si Stockton ay isa sa mga pinakamahusay na two-way players dito sa liga, pero ito si Serrano hindi rin naman matatawaran yung skills nito. Kaya sa ngayon mukhang ang mangyayari nga, ito raw si Encho Serrano ay lilipat na dito sa Converge kapalit nitong si Alex Stockton. Unang-unang gagawin dyan syempre, itong si Encho Serrano aalis sa MPBL at pipirma ng kontrata sa Phoenix. Pagkapirma niya sa Phoenix, itetrade siya dito sa Converge Fiber Access kapalit ni Stockton. Sa ngayon, hindi pa ito kumpirmado pero mukhang ganyan daw ang lumalabas na report. Actually, yung pangalan ni Stockton nalilink sa maraming teams. Isa yung patunay na napakarami ang gustong makakuha sa serbisyo nito, pati na yung SMC at MVP Group. Pero mukhang determinado itong Converge Fiber Access na ang kunin nilang player ngayon ay itong si Encho Serrano. Itong Converge, understandably, ayaw pakawalan itong si Stockton dahil nga napakahusay nito sa depensa. Pero kung talagang itong si Stockton nagre-request na ma-trade, mukhang ang maganda nga diyang puntahan na itong Phoenix dahil makukuha na nila yung rights ni Encho Serrano. Hindi pa ito natin natitiyak na ganito magiging final na outcome ng deal dahil baka meron pang ibang teams na pumasok. Pero sa ngayon, iyan ang latest update dito. Shout out kay Joseph Pineda, Katsakino Dukusing, Michael D. Binabati din natin si John Mark Cantos, John Ray Mark Eswela, Michael D. Romeo Conchada, Junjun Angie Patpat at B-Boy Matas, Donel Santiago, Jason Mendoza, RJ Bueno at Dalina Family, Joshua Giray, Rosales at Espejo Family, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Ronald Barbosidad, Judy, Edwina, Jaira, Carl, Shaina at Jonah Villarosa, si OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagde Family, Edwin Carmona Jr., Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles Family, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, si Romeo Conchada at ang iba pa nating tagapakinig katulad ni Luis Alon.